Lilipad bukas ang grupo ng mga opisyal mula Pilipinas para singilin ang pamunuan ng Meta at Roblox sa mga ipinangakong safety measures nito para sa mga menor de edad. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, hindi sila uuwi nang hindi sumasang-ayon ang mga higanting social media platform sa mga panuntunan. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DICT Secretary Aguda na pupuntahan na ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga opisina ng mga online platforms na Meta at Roblox sa Singapore. Anya'y kailangan ng bigyan ng mga ito ng ultimatum na sumunod sa safety measures laban sa nakapapahamak na content sa kanilang plataporma sa social media. Kasama sa grupo ay ang mga kinatawan ng CICC, DICT, NPC, NBI at ilang miyembro ng Kongreso at Senado. Layo nilang singilin ang Meta at Roblox sa matagal nang ipinangako daw ng mga child safety protocols na hanggang ngayon ay hindi pa tinutupad. Kumbinsido ang pamahalaan na may direktang kaugnayan ang mga mararahas na content sa Facebook, Instagram at Roblox sa pag-isip at kilos ng mga menor de edad. Meron tayong isa nagbabagang balita ngayon na tayo pong mauuna. Pupunta po kami sa Singapore para kausapin mismo ang executives ng Meta at Roblox. Kapag nakita namin na talaga hindi sila tutupad, yung mga telco saludo po tayo sa mga telco. On their own, nagsimula na sila mag-block ng mga sites. Una nang idiniin ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na binibigyan nila ng panahon ng mga platform para sumunod sa mga regulasyon nito. Ang mga hindi susunod ay pwedeng pansamantalang mabablock sa Pilipinas. Dagdag pa ni Paraiso, kailangang magtatag ng opisina sa Pilipinas ang mga platform na ito para pumailalim sila sa sakop ng ating mga regulasyon. Ano po ang inyong panukala? Pinropose na natin na temporarily i-ban sila from the internet space natin hanggang makapag-comply. Kailangan mag-set up sila ng opisina dito. Iginiit din ni Secretary Aguda na mas madaling ipatupad ang batas para sa mga platform kung may opisina sila dito. Ginawa niyang halimbawa ang EU, Singapore at Australia na nauna nang nagpatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng social media platforms. Sa Australia ay pinagbabawal na ang 16 years old and below na magkaroon ng social media account. Sa Singapore at EU, may mga patakaran na inaatasan ng mga platform na bantayan at alisin ang mapanganib na mga content. Tanong ni Aguda, bakit hindi ito maipatupad sa Pilipinas? Are there pegs sa ibang mga bansa na pwede nating gayahin? Middle East. Pag nagtra-travel kayo, hindi naman kayo nakakita ng mga ganung masasamang content, di ba? Punta po tayo sa Australia, punta po tayo sa EU. Alam nyo, ang nagkakaproblema lang talaga tayo at saka US. Sa akin, nagagawa nyo sa ibang bansa, gawin nyo na sa atin. Ani Aguda, armado daw ang grupo ng findings para ipresenta sa mga eksperto sa Singapore na nagpapatunay ng epektong masama ng ilang online content kasama ang karahasan, kabastusan at pekeng impormasyon. Ipinapanukala ni Aguda ang paggamit ng National ID System para mapatunayan ang pangalan at edad ng papasok sa mga social media sites na ito. Pag yung bata, nakita yung mga hyper-realistic na games na yan, nagkakaroon na siya ng confusion. Ano ba yung totoong mundo at hindi totoong mundo? Kasama rin ho ba sa hinihingi nila yung at least tanggalin sa Roblox halimbawa yung online chat feature? Kasi doon ho nakaka-penetrate yung mga bad elements. Pag may nakita sila ng mga tendencies for violence, kinakat nila yung chat. Ngayon, tatanungin ko ngayon sa kanila, gumagana ba? Iginiit ni Aguda na hindi uuwi ang kanilang grupo hanggat hindi nagkakaroon ng maayos na resolusyon sa Meta at Roblox. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.